Ginebra versus San Miguel Beermen, isa sa mga pinaka laging inaabangan na game sa schedule ng Ginebra. Sa game na to, Ginebra led as much as 15 points pero nawala lahat ng yon kasi nag-init si CJ Perez and Ginebra committed some crucial turnovers. Pero honestly, kahit natalo Ginebra dito, I am not worried, and it seems like Tim Cone also is not worried kasi may nakita akong post-game interview niya na parang if we continue to play like this, parang we will compete for a championship. Yun yung sabi niya sa interview, and I do agree. I see kung bakit. Nakita ko kung bakit niya masasabi yung ganun. Kasi despite Ginebra losing this game, outside of a couple of crucial mistakes na ginawa nila nung clutch, marami silang sagot ngayon sa kung ano yung mga kulang nila last conferences. Of course, bilang isang number 1 Jason David fan, miss ko pa rin yung point of attack defense si Jason David. And yun yung main reason for me bakit nagkaroon ng rhythm si CJ Perez late in the game. Kasi one-on-one kasi, Holt is good, Thompson is good, Pinto, mas mas advantageous yung defense niya sa mga smaller guys. Pero ang talagang na-miss ng Ginebra yung pag-go over sa screens ni Jason David, paglaban sa screen. Kasi sila Holt and Scotty parang namamatay sa screen. Pero anyway, hindi naman yun yung topic ng video. Today, we're going to talk about the X Factor. Sa stats, parang hindi ganun kaganda tignan, pero siya yung talagang, for me, at siya yung sagot sa mga problema ng Ginebra the past conferences, si Isaac Go. And I am not hyping up Isaac Go. Hindi ko siya sinasabi na parang savior or what. I'm just saying na yung role niya sa team na to is going to be game-changing. If ever na, or once na mapunta siya ulit, maibalik niya yung game shape niya and magkaroon na siya ng rhythm ulit. Kasi yung shooting niya na yan, 2 for 5. If we watched the game kanina, first half lahat yon, pero yung effect ng shooting niya kasi malaking bagay ang naidala kasi nahihila niya yung defense. Anyway, pag-uusapan natin to lahat sa video na to. Pero ayun na nga, si Isaac Go kasi, to me, yung shooting niya yung pinaka una mong mapapansin. Pero ang dami ko nakita today and so far this conference na parang okay, gets ko yung Isaac Go. And especially out si Japet Aguilar, syempre extended minutes to from Go, overextend yan from him. So yung 9 minutes straight niya na paglalaro kanina, especially no fourth quarter, of course magdidip yung performance kasi pagod na and kababalik lang din naman from injury. Pero anyway, again, pag-usapan muna natin yung shooting ni Isaac Go. Brings a lot of spacing for Ginebra. Makikita natin dito ipoposte si Brownlee against a smaller Lassiter. So now Go actively setting up screens para involved siya sa offense and hindi si Junmar mag-help lang basta-basta. Pero again, makikita natin since mismatch kasi yan yung attention ni Junmar na kay Brownlee. So naiwan doon si Isaac Go. 3 points, pasok. And yan talaga yung kumbaga patented Isaac Go playstyle or gameplay. Yan talaga yung ginagawa ng isang Isaac Go. Kaya inuna na natin dito sa video. Again, dito, Brownlee, paint touch, drive, dribble drive to the basket, drew an extra defender na si Junmar Fajardo. So ngayon, dalawang Ginebra players against one Justin Patton. So ngayon, pipili ka na lang kung ikaw si Patton, sino sa dalawa. Dito, libre si Isaac Go. Another spot up 3. Pasok ulit. Ayan yung dalawa doon sa 5 niyang attempts. Pero outside of his shooting, marami pa siyang intangibles na hindi na lalagay sa stat sheet. Na I think, malaking bagay. And kung bakit gustuhan-tuwa si Tim Cone kahit natalo yung Ginebra. Hindi naman sa tuwan-tuwa. Kumbaga medyo satisfied siya with the performance. He said na they played good. I do agree. Kung makikita natin dito, Isaac Go is going to set a very solid screen. Kita niyo yung screen na yun. Sobrang solid. And dahil doon, napuwersa ngayon si Junmar Fajardo kay Brownlee and yung go over ngayon ni Marcio, ang layo kay JB. So now, dahil sa solid screen ni JB, ni Isaac Go, created an opportunity for JB. Pumulap. And if ever na hindi man, diba, merong kick out to one Isaac Go na wide open sa wing. Kasi solid yung screen Yun yung gusto ko I think yun yung pinagkaiba ng Isaac Go sa Norbert Torres. Para silang stretch big. Pero Isaac Go kasi mas makunat, para siyang si Snorlax. Gana solid mag-screen, grabe bumax out, nai-install na si Junmar na pag-uusapan natin later. Kumbaga, both can shoot, pero I think Isaac Go can offer more. And kumbaga, kung ang usapan dito, usapang stoller, usapang tiga-tulak, tiga-set ng screen, may advantage si Go over Torres. Pero of course, Torres still is a very capable stretch big, shooting-wise. And again, dito, another solid screen from Isaac Go.
So now si Wami napunta kay JB and si Justin Patton late. So now Junmar, kailangan ngayon pagtuunan ng pansin dito si Isaac Go kasi nasa may rim na eh. Ang nangyari dyan, libre ngayon si Stephen Holt kasi nag-help si Wami kay JB kasi nga naiwan si Patton. Nag-help si Wami. So ngayon, libre, yun ang inbounder which is Stephen Holt. And again, good find. Good instinct to pass from Isaac Go. The intangibles. And honestly, sa first 4 games pa nga ng Ginebra, hindi ko pa ganong nakikita si Isaac Go sa trail. Yung usual na ginagawa ng Ginebra kay Sistan before na parang handoff, trail big, na in theory, dapat successful siya dun eh. Kasi parang built si Isaac Go to be that kind of player. So, yun yung exciting part. Kung yung ganito as being, kumbaga yung pagiging natural big traditional big ni Isaac Go, medyo okay siya tingnan. What if pa, di ba, makuha niya yung shape niya, medyo mas stamina, tumaas, humaba yung playing time, and he gets more, leaner, kahit konting pounds lang, kasi right now, yung drop defense niya solid eh. Kumbaga yung defensive lapses nung fourth quarter sa game na to, mas isisisi ko sa guards na hindi ganun kaganda yung paglaban nila sa screen eh. Kaya napupunta yung pressure lahat kay Go. Pero si Go, in terms of drop defense, parang hindi mo na yun na yung parang peak performance or peak drop defense performance yung ginawa niya sa game na to. Pero anyway, dito na tayo papasok sa pinaka-paborito kong portion kasi maggagawa ako ng comparison. Si Isaac Go kasi ang kunat niya as a big man. And si Junmar Fajardo naman, alam natin, pag maglagay ka ng 7-footer kay Junmar, Junmar is still going to thrive kasi Junmar is a post player na nagre-rely sa weight manipulation. So, anong ibig sabihin ko doon? Kasi pag pumoposte si Junmar, pinakikiramdaman niya nasaan yung weight ng kalaban. And then he spins off, he drop steps, he shoot over. Depende. Binabasa niya yung defense. Pero kung maglalagay ka ng mabigat na medyo parang pader, na straight up like an Isaac Go, laging sa ganun nagsastruggle si Junmar. Kaya, di ba nung may Greg, oo, nakukuha pa rin ni Junmar yung numbers niya. Pero to some extent, medyo nalilimit ng onte or medyo nalalagay siya sa ano tawag dito sa term na to? Na ma-manage pa ng kalaban. And si Isaac Go, similar. Ang kunat kasi ni Isaac Go, kumbaga para siyang si Snorlax na kung makikita natin dito. Okay, ipa-front niya si Junmar, pasok ang bola, tapos yun, force pass out, pero kung makikita nyo, backs out. Oh, hindi involved si Junmar sa offense. Mas maganda yung example na susunod. Oh, ito, early in the offense, 18 seconds sa shot clock, tutulak na agad ni Isaac Go. Yan. Isaac Go, makikipag-agawan ng posisyon kay Junmar. Way up na si Junmar dito. And now, straight up defense, hands up. Honest defense, hands up. Hindi ganong naitulak si Go. Diba? Para siyang si Snorlax. Kumbaga sa Pokemon games, diba, lagi yan. Best roster construction sa Pokemon. Meron kang isang Stoller na high HP. Ay mataas yung HP na stat, tapos either naka leftovers, may recover, naka status condition attacks, etc. Di ba? May ganun kalagi. Ako ngayon sa Pokemon Violet, ang ganun ko si Knucklestack. Kalimutan ko yung Final Evolution pangalan nun, pero ganun, makunat, may Salt Cure, may leftovers, ganun din si Clodsire, di ba? Ground Poison, maglalagay ka ng Toxic Spikes, tapos meron kang mga status condition, mapopoison yung kalaban, makunat yung HP mo. Ganun, parang ganun si Isaac Go sa akin eh. Para siyang elite na stoller. Like literal, ini-stall niya yung big man ng kalaban, and then pagdating sa offensive end, titirahan ng 3 points. Again, dito, 3-point line pa lang, tinatrabaho na ni Isaac Go si Junmar. Tinutulak niya na, nakikipag-agawan na siya ng posisyon. And tignan nyo, pag salo ni Junmar, asan si Junmar? Nasa logo na siya ng Smart, ang taas na niyan. So kumbaga dun pa lang, points na yun kay Isaac Go. Okay, good job na yun. So dito, playing straight up, Junmar, hindi niya ma-drop stepan si Go ng basta-basta kasi straight up lang si Go. So turnover pa yun. So that's why I think Team Cone is satisfied dito sa game na to ng Ginebra kasi Isaac Go looked good. Literal, numbers wise 6 points, 2 out of 8 rebounds. Pero kung makikita natin sa San Miguel, I will blow your mind, guys. Tignan nyo sa stats ng San Miguel. Junmar Fajardo, 2 out of 13, 6 points, and ang pinaka-vital na statistic dito, pinaka-importanteng stat, 5 offensive rebounds lang. And it's crazy to say, na parang 5 offensive rebounds lang si Junmar. Balikan natin. Commissioner's Cup ba? Meron ako naaalala na isang game kasi
na talagang ang dami ni Junmar. Ito, 13 offensive rebounds from Junmar Fajardo, 20 rebounds total. Kahit nag-struggle si Junmar, naging factor siya sa boards. So now, having an Isaac go, I think, could be the answer for Ginebra. Hindi naman the answer, di ba? Hindi naman tatanggalin mo sa laro si Junmar completely. Pero a good answer or a good counter to a Junmar. Kasi nung terapirma naman si Isaac Go, laging maganda laro niya against Junmar. So, yun lang naman. Talo Ginebra, pero this is not the end of the world. Kumbaga, it's not the time to panic. And eliminations naman ending pa rin, semifinals pa rin yan. So, you know, I'd rather focus sa good things right now kasi there are some good things na we should talk about and we should look at. Yun lang naman, kabarangay. Maraming salamat. Sana next game daw, panalo na para hindi mag 2-3.